Nasa ating linya na ang Chief ng Public Attorney sa Office, si Attorney Persida Rueda Acosta. Ating Attorney Persida, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Lakay, Kuyang Deo, at sa ating magandang kasama. Si Miss Teya. Teya Corpus. Yan. Ay, Kuyang Deo, nandito rin si Kuyang Erwin. Aba. Dr. and Attorney Erwin Erpe. Aba, nandiyan ba? Kumusta na ko yung Doc? Ha? Magandang hapon po sa inyo. Ha? Abay, mukhang meron kayong, ngayon? Meron ba kayong meeting? May media conference po ba? Meron po, meron. May hearing kanina, kaya nandito si Doc Erpe. Ganun ba? Hearing ba ito sa Dengbaksya ba ito? Isang controversial na kaso pa ng PAW. Usap na lang tayo mamaya ulit. To be continued. Sige, idudugtong natin yan, Attorney Doc Erpe. Kuyang magandang hapon sa iyo, Doc. Magandang hapon po, Kuendeo. Ay, magandang hapon, Doc. Okay, Attorney Persida, ayan. Abay, iminumong ka ni Dr. Sulante na ibalik ulit, gamitin ulit ang bakuna ng Dengbaksya dahil tumataas daw po ang kaso ng dengue sa ating bansa. Anong masasabi niyo rito? Yan lang ba naiisip po ni Dr. Sulante na na solusyon? Makunahan na naman ng isang experimental vaccine, Dengbaksya, ang mga tao. Ang dami na pong namatay eh. Baka hindi po siya updated. Ang na-autopsy po ng forensic team ay 165 na patay na. Tapos marami pa pong waiting na mga patay dahil pinalibing muna dahil po nagpandemya. At hukayin pa po namin yan para ma-autopsy. At pare-pareho po ang nangyari sa mga biktima. Hindi po ba sa updated na yan ay nirevoke na ng Malacanang noong February 2020. Ayan, final na po ang revocation ng Certificate of Product Registration ng Dengbaksya. O pirmado po ni E.S. Medialdia. Opo. At sa totoo lang, dapat po kung siya po ay umaalingaw-ngaw na aplikante sa DOH, alam niya po kung anong kondisyon ng health problem ng bansa natin. Ay napakaingay po ng Senate Blue Ribbon noon. At saka noong 2016, 2017, nagbakuna ng mass indiscriminate, walang screening, walang blood test. At nagulantang tayo. November 29, 2017, Kuyang Deo, nag-presscon ang Sanofi. Nag-presscon na hindi pala pwede sa hindi pa na dengue ang Dengbaksya. Ay kaya nga marami namatay. Dahil pag hindi ka pa na dengue, magkakaroon ka ng serious side effects. Nagulantang tayo, no? Natatandaan mo ba yun na-interview nyo rin ako dyan? Opo. At noong December, ito yung ng Malacanang na-revoke. O, paki-close up nga ito. Malabo. Ayan. Ayan, kaya ba ng screen? Ayan, decision po ito ng Malacanang. Ayan, nakikita na, Ayan Attorney. po yung apila ng Sanofi Pasture. Okay? Ngayon, na po yan? Dahil hindi po sila nakapag-submit ng safety protocol, ng safety reports. Ito po yung last page. Ayan. Paki-ano mo nga sa camera? Paki-focus. Ayan. Focus. Ayan. Kita po namin. Pirmado. Para makita po ng mga, may pirma po yan. Ayan, yung safety report, hindi po lang submit ng Sanofi. Kaya po, talagang hindi pinayagan ng Malacanang at sinustain po yung revocation ng FDA ng Certificate of Product Registration ng Dengbaksya, ng Sanofi Pasture. At nga, ang punto dyan, may declaration pala. Ang Sanofi sa FDA noong December 22, 2015. Ilang araw bago bilhin ng ng DOH at ng PCMC ng Philippine Children na iyan pala ay may 4 na nakamamatay na side effects. O may declaration, pakitutok din po ito para malaman ng mga kababayan natin. Ayan po, sa Sanofi po na papel. At para malaman din ni Dr. Sulante. Mayroon po silang marketing authorization. Nakasulat po dyan. Ito medyo pinalaki, paganda nga. Ayan. May 4 pong side effect yan na nakamamatay. Ayan, allergic, anaphylactic reaction, visceral tropism, or multi-organ bleeding, edema, enlargement, neurotropism, brain edema, enlargement, at saka magkakasibir dengue. Kaya po nandito po si Dr. Erpe pang-explain kung tama nga ba at tumugma ba yung findings nila sa 166 na patay sa Dengbaksya. Tumugma ba sa diniklara ng Sanofi na inilihim po sa taong bayan? Dr. Erpe, Kuyang Erpe, ilan po ba ang inotopsy po ninyo na ang sanhi po talaga ng pagkamatay ng mga bata ay dito sa Dengbaksya?
Noong 2020 po, may report na ho sa amin na around 700 po yung namatay, no? Ito po based sa tally ito ng Department of Health, no? Maraming request sa amin noon, kaya lang unfortunately 166 lang po ang na-autopsy namin ng mga bata at matanda na namatay after vaccination. At pare-pareho ang findings namin. Lumalaki ang mga internal organs, nagbi-bleed at namamaga po ang brain, ano? At dumudugo ang baga. Halos lahat po sila ay namatay sa pagdugo ng baga at ng utak. No? Almost all of them. Kaya po na-confirm namin yung sinabi ng Sanofi dito sa FDA, which was never revealed ng DOH. Hindi po inilabas ito, itinago nila ito during the campaign nila pagbibigay ng Dengvaxia. Natago po ito, yung binanggit kanina ni Chief Acosta, na viscerotropism, neurotropism, anaphylactic reaction at saka yung severe dengue. Itinago po nila yan. May testimony po to that effect si Dr. Cairo ng Department of Health na pinatanggal sa kanila yung mga side effects na ito, adverse effects na ito, doon sa kanilang lecture. No? Kaya nakakatakot po ito. Nagulat talaga ako noong inirekomenda daw ito ni Dr. Solante. Kasi si Dr. Solante, isa yan sa mga nag-a-apply sa Department of Health at nagpapakilalang vaccine expert. Kaya kasi Kuya Deo, natawa ko dito kasi si Dr. Capeding, no? Isa po ito sa mga nag-research dito sa nag-conduct ng clinical trial dito sa Dengvaxia. Doon sa kanilang pag-aaral dito sa Asia Pacific, no, more than 14,000 po yung mga bata dito, no. Nakita nila ang efficacy pala nito 56% lang. No? At 6 out of 10 children, 6 sa 10 mga bata, no, na binigyan nila ng Dengvaxia ay nagsuffer ng severe adverse effects, including 4 deaths. 4 ang namatay doon sa binigyan nila ng Dengvaxia. Samantalang doon sa hindi binigyan ng Dengvaxia, sa clinical trial, walang namatay. No? Kaya nagulat ako talaga sa recommendation niya kasi kung totoong vaccine expert siya, abay sigurado nabasa niya dapat itong study ni Doktora Capeding na inilabas sila ng 2014, ano? 2014, July, no? Yes, Kaya nakapagtataka na bakit niya bigla itong inilabas ngayon na nagkakaroon ng dengue dito. Alam naman natin ang mga pinaka-effective methods ng prevention ng dengue. Pero not a vaccine, ang efficacy ay napakababa. At ang adverse effects ay napakataas. Imagine mo, pagsaksak ka sa 10 bata, more than 6 of them will suffer from severe adverse effects. More than 6 of them sa 10. This is not acceptable sa mga private practitioner. Tapos, ibibigay mo ito in a public health program. Yes, This is Dr. a disaster pag nangyari ito. Yes, matanong ko lang kasi this is following din po kasi yung mga claims na tumataas talaga ang death caused by dengue. So what is the best remedy para nga naman po ma-arrest yung increasing fatality rate ng dengue? Alam nyo ma'am, merong programa dyan ng prevention ang Department of Health. Ang paglilinis ng kapaligiran natin and better management ng dengue, no? At yun ang nakita nila na pinaka-effective dito, not the vaccine. Because yung vaccine na ginawa ng Sanofi is based on the yellow fever vaccine. Na ang isang effect, no? Ang pinakadelikadong effect noon ay yung viscerotropism and neurotropism na ikinamatay. Ito ang naging problema dito sa Dengvaxia. Yung ginamit nilang vehicle for the 4 antigens ng dengue, no? Okay. Kaya nakakatakot itong rekomendasyon ni Dr. Solante. Imagine mo, marami nang namatay and then ibabalik mo pa. Nakansila na ang Certificate of Product Registration pero pinipilit pa rin. I-recommenda mo pa rin. Dr. Erpes, sinasabi pa ni Dr. Solante, kaya niya iminumungka yun kasi ginagamit daw po sa Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand,
Pero pinag-aaralan daw muna yung mga tinutulokan ng Dengvaxia. Alam nyo, Kuya Deo, maaaring totoo yung sinasabi niyan. Pero very limited po ang paggamit nito at ginagamit lang to ng mga private practitioners na yung kilalang-kilala nila yung mga pasyente nila. Nagdumaan yan sa physical examination, alam nila yung clinical history, alam nila yung family history noong bata. No? At dumaan ito sa screening, including laboratory examinations. Blood test. Napakahigpit po niyan. Oho. Pero kung gagamitin mo to sa isang public health program katulad na ginawa dito sa atin, Mas vaccination. mas marami hong mamamatay kung ito ay gagawin nilang isang public health program dito. Nakakatakot po yan. Kaya tatakot ako kung maging Department of Health Secretary si Dr. Solante. Opo. Palagay ko mas maraming mamamatay under sa kanyang Nako. pamamahala sa Department of Health. Attorney Persida Ateng, ayan, ano na status ng kasong isinampan niyo laban sa korte kina Secretary Garin at iba pang opisyal ng DOH na involved dito sa programang pagtuturok ng bakuna ng Dengvaxia? Actually po, yung first batch of criminal cases, 8 cases, ay nakasampa na po sa RTC dahil sa utos ng Supreme Court na instead na sa MTC siya, dalhin sa family court. Nasa RTC na po at na-arraign na po si Secretary Garin. Noong last Thursday po. Lahat sila na-arraign na at mag-trial na po yan, continuous trial. Wow. At yung natitira, for filing na po ng DOJ prosecutors. Nakikiusap po ako sa mga prosecutor na wag nang ipingpong sa MTC, sa Metropolitan, dahil ang may jurisdiction dyan ayon sa Family Court Act ay ang RTC dahil may buhay at patay na biktima po dyan ng mga bata. At eto nga po yung picture, oh. Tapos yung civil cases po, counterpart, ay nakapile na rin po sa RTC Quezon City at na-consolidate na po sa isang branch kay Judge Manuel Santa Cruz. Ayan. At hihiringin na rin ang civil cases. At hindi lang po masyadong nadyadyaryo ito. At salamat po kay Dr. Solante na pag-usapan uli itong Dengvaxia ngayon dahil gusto niya ipaturok uli sa atin eh. Nabuhay. Kahit experimental pa po ito. Opo. So yan pala yung pinapakita mo, yung pinapakita mo litrato, Attorney Persida, yan po litrato ng mga biktima, yung mga namatay dahil sa Opo, ito po yun. Ito Dengvaxia? po yung mga namatay. Ayan po, 166. May adult dito, Doc RP, ano? Tsaka may mga bata. Meron po. At yung Kasama ho yun. sinasabi ng Sanofi na ang delikado lang, nung sinabi nila at inamin noong November 29, 2017, na zero negatives lang, mga hindi pa na dengue ang pwedeng madisgrasya. Yung pala, out of the autopsy, merong 7 o 9 na na-dengue na. Tapos tinurukan, Nadali matay pa rin. Oh. Allah. Opo, Teya, talagang kung itutuloy ito ng administrasyon ngayon, parang babalik tayo sa grade 1 na naman, na marami na namang malalagay sa peligro. Samantalang magdipaging lang, maglinis ng mga dumi-dumi sa paligid na Bakuran. may tubig na pwedeng mag-mutate ang mga lamok dun. Maglinis, yun lamang. Matagal na nga walang nadidengue. Siyempre, tagulan. O di ang daming stagnant waters ngayon, di maglinis ang bawat may bahay Opo. para walang makagat. O Opo. kaya magbomba. Ang bomba, yung insecticide, Defogging. mas mura yan sa bakuna. Dr. Erpe Kuyang, maraming salamat. At Attorney Persida, ayan, thank you. At magandang hapon Thank po you sa po. inyo. Ma'am Mabuhay Thea, po thank kayo. you. Thank you very much, sir. Dr. Salamat po. Erwin Erpe at Chief Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office.